Magandang buhay po sa ating lahat. Muli po, ito ang inyong Kamaharlika. At ngayon, meron po akong ibabahagi ng mga koleksyon. No? Ito po ay mga Japanese yen. Ito yung kanyang taon, hindi po sigurado kasi hindi po tayo ganun kahusay. Japanese character or Japanese number. Kaya po hindi ko maibigay sa inyo kung ano yung tamang petsa ng mga barya natin na ito. Okay, simulan po natin. Dito po tayo sa 1 yen. No? Itong mga Japanese yen na ito ay panahon pa ni Emperor Showa. So dito na tayo kay 1 yen. No? Ito si 1 yen. Alamin natin kung magkano nga presyo nito. Okay. So si 1 yen ay nagkakahalagang 196.14. Tama po, no? Tama po yung narinig nyo. So salitang barya na to at mukhang gawa siya sa aluminum. Siya po ay nagkakahalaga ng 196.14. Okay. So, ito po yung kanyang harapan. May nakalagay na 1. So, yung sa baba ay Japanese character na hindi ko maintindihan kung ano pong nakalagay. Ganoon pa man, na ito po ay 1 yen. Ito lang pong nakita ko na nalaman ko. Yung sa taas, nakalagay State of Japan. Sa baba ay 1 yen. So, yun lang po ang nalalaman ko. Doon po sa harapan, hindi ko na po alam kung anong ibig sabihin nito. So mahirap naman po manghula, baka po ay tayo mapagalitan ng mga Japanese. Okay, next ay itong ating 5 yen. So ito ay 5 yen na Japanese 5 yen. So ito yung kanyang harapan. Yan po yung harapan niya. Tapos ito po yung kanyang likuran. Po. Okay, so magkano kaya to? Ito po ay nagkakahalagang 294.45. Okay, tama po, no? Medyo malaki po ito para sa isang 5 yen. Kasi ito ay medyo may katandaan na rin. Kaya siguro ganun yung presyo niya. Okay, next ay itong ating 10 Japanese 10 yen. So yun, no? Ito yung kanyang harapan. Kaya kung meron po kayo nito, pakitago na po. At baka po may mga kolektor na maghanap sa inyo yan. Kasi po medyo may kamahalan po pala yung mga Japanese yen na ito. Kasi bukod sa ay may katandaan na. Okay, so ito yung po yung kanyang likuran. Okay, magkano po ito? Ito po ay nagkakahalagang 392.76. Yan po yung kanyang presyo, no? 392.76. Okay, doon po tayo sa pinakahuli. At medyo mas mataas yung kanyang value. Okay, so ito po ay 100 yen. Okay, so ito lang po ang naiintindihan ko kasi meron 51, siguro 51 years, no? O 1951. Yun po siguro yung petsa niya. Okay, ito po yung kanyang harapan. Yan po. May nakalagay na 100, tapos Japanese character na meron 51. Siguro 1951 yata ito. Siguro lang, ha. Hindi po sigurado. Tapos ito po yung kanyang likuran. So, hindi ko rin po alam kung anong klaseng bulaklak ito. Tapos meron mga Japanese character sa taas. Ganun din po sa baba. Okay. So, ito ay 100 yen. Okay, magkano kaya to? Ano po kayang halaga nito? So ito po ay nagkakahalagang 535.81. Yun po yung kanyang halaga, no? 535.81. Yun po, ito po yung aking mga koleksyon. At binabahagi ko po sa inyo. Baka po kasi sakaling meron po kayo natatabing ganitong uri ng barya, no? Ito po yung kanyang halaga. Okay. So, doon po sa tinignan ko website, yung nakalagay na presyo doon,
hindi naman po talaga sigurado kung po talaga yung presyo nun. Kasi yung mga nagbebenta, pwede po kasi lang taasan or babaan, depende sa kanila kung anong presyo ang gusto nilang ibigay. So may kanya-kanya, may iba't ibang presyo pa rin to. So doon lang po sa website na nakita ko, yun po yung binahagi ko sa inyo yung presyo niya. Okay, so yun lamang po. Muli, itong inyong kamaharlika na nag-iiwan ng isang kataga. Mabuti pa ang pera, may tao. Pero ang tao, walang pera. Maraming salamat po. Peace.